Muli po ay nagagalak tayo sa araw ng Panginoon at magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Thank you po. Ang atin pong sermon delivery ay una ng naipahayag ni Reverend Clarence Tam noong pong November 22, 2012. Doon po sa Cornerstone Reformed Church, doon po sa Hamilton, Ontario, Canada. Mga kapatid, tayo po ay narito sa pagpapaliwanag sa ika-4 na kautusan ng Diyos. At ito po ay yung alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. At maaari nating sabihin na sa lahat naman ng kautusan, ito ay laging pinagtatalunan. Kaya ganoon na lamang ito tahasang ipinaliliwanag ng atin pong catechism na atin rin pong nabasa kanina. Isipin natin ang kasalukuyang pagpuna na nagsasabi na ang araw ng Diyos ay hindi na akmang gawin upang itaguyod yung tinatawag na moral at espiritual na karakter ng araw na ito ng Sabat. Naglalagay sa ika-4 na utos sa isang labis daw na pagiging seremonyal na kalagayan. Kaya kailangan nating mag-ingat upang hindi natin gawing isang formalism o isang anyo ng formalismo lamang ang araw ng pagpapahinga o ng day of rest. At para sa atin ay yung araw ng linggo. At ito po yung araw na ito. Mayroon bang araw na mas maraming nagtatalo at mayroong gulo? At especially doon sa araw ng pagpapahinga, minsan tayo po ay magigising na lamang sa umaga ng linggo na mayroong konting mga pagtatalo sa ating pamilya. Hindi ko tinutukoy ang pagtatalo partikular sa theology, kung hindi yung mga disputes sa family na umaabot hanggang sa araw ng linggo sa pagitan ng mga matatanda at mga bata. Malimit mangyari ito sa ating mga tahanan, hindi po ba? Hirap na hirap tayong gisingin at ihanda ang mga bata para makarating sa simbahan ng tamang oras. Kaya minsan, bago pa man magsimula ang pagsamba ay tila baga isang buong maghapon na yung ating naranasan dahil doon sa sigalot o doon sa disputes na ito. Maaari tayong magtalo ng walang hanggan hinggil sa kung ano ang nararapat at hindi nararapat tuwing araw ng linggo. We have all the time to discuss that, mga kapatid. Talaga bang kinakailangan na dumalo tayo sa dalawang pagtitipon sa ating church? Maaari din nating pagtalunan kung sino ang dapat magbantay sa mga bata habang tayo'y nag-church. Hindi ba't tila nakakabagot ang araw na ito? Tila baga hindi natin ma-concentrate ang ating mga sarili because of these things. Hindi ba't marami ring mga magulang ang nakakaramdam ng ginhawa kapag sumapit ang Lunes ng umaga at muling bumabalik ang karaniwan sa lahat. Ang mga tatay ay pumapasok, walang ingay. Of course, may iiwan si nanay. Ang mga anak ay pumapasok din sa paaralan. At ang nanay ay gumagawa ng kanyang mga tungkulin ng may kapanatagan. Hindi ba't kung minsan ang araw ng pagpapahinga ay nagiging higit na nakapagpapalumbay kaysa makapagpawi ng pagod. At higit na magulo sa mga kaysa maging banal ang araw na ito. Yun po ang realidad na minsan ay lahat tayo'y nakakaranas.
At paano naman ang nag-iisa sa kanilang mga buhay tuwing araw ng linggo? Marahil higit nilang nadarama kaysa karaniwang mga araw ang kanilang kalungkutan kapag sila'y nag-iisa na. Habang ang iba ay abala sa pagtitipon ng pamilya, sila naman ay nakakadama ng pag-iisa at tila mayroong kaisipan na parang sila'y napapabayaan. Sa ganitong kalagayan, maituturing ba na ang araw ng pagpapahinga bilang isang tunay na kagalakan na inaabangan at may pagpapasalamat na tinatanggap? Sa liwanag po ng lahat ng mga ito at ng iba pang mga katanungan ng ating mga kaisipan patungkol sa Lord's Day of Rest, mainam nating maunawahan, mga kapatid, ang kahalagahan at kaugnayan ng ika-4 na utos maging sa ating panahon ngayon at hindi lamang sa nakalipas na kapanahonan. Kaya po ngayong hapon, sisikapin natin itong saliksikin sa pamamagitan ng paglalahad ng 3 puntos sa ating pong sermon na pagbubulay-bulayan. The celebration of this day of rest, or ang pagdiriwang ng araw na ito ng kapahingahan. And second, the activity of this day of rest. Ang gawain sa araw na ito ng kapahingahan. And lastly, the promise in this day of rest. Ang pangako sa araw na ito ng kapahingahan. Tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal naming Diyos, nagpapasalamat kami na muli mo kaming pinarating sa iyong presensya. Ngayong kami ay naghahanda na makinig sa pangangaral ng iyong mga salita. Mapagpakumbaba namin nawang hilingin na isugo mo ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong katotohanan ng mayroong pananampalataya. Ipadama mo nawa sa amin, O Diyos, ang pangunawang umaakay sa pagsunod, at pag-alabin mo ang aming mas malalim na pag-ibig sa aming Panginoong Yesus bilang aming tagapagligtas. Pagpalain mo ang inyong lingkod na mangangaral sa inyong mga salita. Ibigay mo sa aming lahat ang kalinawan, katapatan, at katapangan sa pangangaral upang sa pamamagitan nito maitaas ang aming Panginoong Yesus. Mapalakas ang iyong iglesia at matawag ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi at bagong buhay. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos, aming Panginoon at manunubos. Amen. Para po sa unang sermon point, aking mga kapatid, ang katekismo ay malinaw na nagtuturo na ang ating tungkulin tuwing linggo ay tinatawag na araw ng pamamahinga o kapahingahan. Ay hindi lamang basta pag-iwas sa paggawa, kung hindi isang positibong pagtatalaga ng araw na ito para sa ating Diyos. Totoo po, binabanggit din ng katekismo ang dapat ihanda bago at pagkatapos ng linggo. Ngunit ang pinakamabigat na diin ay nakatuon mismo sa araw na ito ng kapahingahan. Ano ba ang araw ng kapahingahan? Isang araw na itinalaga mismo ng Diyos. Sinabi niya sa atin doon sa Exodo 20:8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ang alalahanin doon ay nangangahulugang sundin mo ng may buong pag-iingat. At ang gawin mong banal or to hallow it naman ay nangangahulugang italaga ito para sa isang natatanging layunin. At ang pangunahing layunin ng araw na ito ay para sa Panginoon mismo. Mga kapatid, hindi tao ang nag-imbento ng araw ng kapahingahan. Hindi ito gawa-gawa ng iglesia.
Ito ay mismong institusyon na itinatag ng Diyos. Sa lumang tipan, ito'y pinahayag bilang Sabat. At sa bagong tipan, tinanggap ito ng Iglesia bilang araw ng linggo. Ang araw ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo sa parehong pagkakataon. Malinaw na ito ay hindi tradisyon ng tao kung hindi utos at institusyon ng Diyos. At maaari tayong magtanong, mga kapatid, bakit ba nagtakda ang Diyos ng isang araw ng pamamahinga? Ano ang kanyang layunin? Ang mismong kautusan ay nagbibigay ng dahilan. At ito po ay una, itinalaga ng Diyos ang araw na ito bilang tanda o mark ng kanyang sariling paggawa. The Lord set this day aside as a special day in a view to His own work for Himself, mga kapatid. Sa paglikha, nang matapos ang 6 na araw ng paggawa, siya mismo ay nagpahinga. Hindi dahil siya ay napagod, sapagkat ang Diyos ay kailanman ay hindi napapagod, kung hindi upang markahan ang kaganapan ng kanyang paggawa o yung kanyang paglalang. Sa madaling salita, nais ng Diyos na ipagdiwang ang kanyang natapos na gawain. At kung ang Diyos mismo ay nagdiriwang, mga kapatid, tayo ba'y mananatiling walang kibo? Hindi maaari, hindi po ba? Doon sa bundok ng Sinai o doon sa Sinai, nang ibigay o binigay ng Diyos ang kanyang tipan, sinabi niya, ayon doon sa Exodo 31:13, sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipangili ng aking mga sabat, sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng iyong sinlahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Hindi lamang gawa ng paglikha ang ating ipinagdiriwang, kung hindi mas higit pa ang kanyang gawa ng pagtubos. Ganito ang diin ng Deuteronomio 5:15, na ang sabi, alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas doon ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't inutos sa inyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Kaya nga, mga kapatid, ang Sabat ay hindi lamang para sa Diyos, kung hindi para din sa kanyang bayan, upang makiisa sila sa kanilang pagdiriwang, upang magsaya ang kanyang natapos na gawa, or upang ipagsaya ang kanyang natapos na paggawa ng paglikha, at especially yung kanyang pagliligtas. Sa bagong tipan, lalo itong nagkaroon ng mas malalim na kahulugan, sapagkat ipinagdiriwang natin ang dakilang gawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesucristo. Siya ay binuhay na maguli at itinaas bilang hari at ating tagapagligtas. Kaya't kung ang mga Israelita noong una ay may dahilan upang magalak tuwing Sabat, tayo ngayon ay lalong mas may dakilang dahilan upang magdiwang tuwing Linggo. Sapagkat ang lahat ng gawa ng Diyos ay nagkaroon ng saysay at katuparan sa kaganapan kay Kristo. Ito kung gayon ay araw ng pagdiriwang at kagalakan. Isang araw na malinaw na ipinakikita natin na tayo'y pag-aari ng Diyos at natutuwa sa kanyang mga gawa ng paglikha at ang kanyang pagtubos. Ito ang dapat na ating saloobin tuwing araw ng Linggo. Sabi din po doon sa awit 72 na tinatawag na isang awit para sa Sabat or yung the Song of Sabbath. Ang sabi po, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, ang magpahayag
sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi naman ng katapatan mo. Mula umaga hanggang gabi, ang araw ng pamamahinga ay dapat italaga ng may kagalakan at pasasalamat sa Panginoon. Ngunit, mga kapatid, kung hindi natin nakikita ang araw na ito bilang kaloob ng Diyos, hindi natin ito lubos na mapagpapahalagahan. Sa panahon ni Amos, may mga tao na hindi makapaghintay na matapos yung Sabat upang makabalik sa kanilang mga negosyo. Sabi nila doon sa Amos 8:5, kailan daraan ang bagong buwan o yung bagong araw upang makapagbenta tayo ng trigo at ang Sabat upang makapagbukas na tayo ng trigo. At ganoon din sa panahon ni Nehemiah o ni Nehemias, kailangan pang isara, bakit kailangan pang ipasara ang mga pintuan ng Jerusalem upang walang mga lakal sa araw ng Sabat, sapagkat ang mga mangangalakal ay naghihintay na matapos ito o yung Sabat ay hinihintay nilang matapos. Mga kapatid, maliwanag po, di po ba? Hindi nais ng Diyos na ituring natin ang araw ng kapahingahan bilang pabigat o sagabal. Sa halip, ito ay isang araw ng tunay na kagalakan, ng pagsasaya sa mga dakilang paggawa ng ating Panginoon, ang kanyang paglikha, yung kanyang pagtubos, at ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya sa bawat linggo po, ipinagdiriwang natin na tayo ay kanyang iniligtas, pinalaya, at pinabanal ng Diyos. Ang araw ng pamamahinga o ng kapahingahan ay kaloob po ng ating Diyos. Kaya't ating tanggapin ito ng may kagalakan at pagpapasalamat. At ngayon naman po sa ikalawang sermon point. Again, mga kapatid, malinaw na upang makapagdiwang tayo ng Sabat, kailangan natin ng oras. Ang pagdiriwang ay nangangailangan ng panahon. At kung wala tayong panahon, hindi natin ito maisasagawa. Kaya't ibinigay ng Panginoon ng oras na ito sa atin. Ang sabi niya, doon sa Exodo 20, 9-10, 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw at ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae at ang iyong aliping lalaki, at iyong aliping babae, at iyong mga baka, at ang dayuhang nasa loob ng iyong pintuan. Makikita po natin dito na kahit ang mga alipin at maging ang mga alagang hayop ay dapat makaranas ng kapahingahan. Napaka-fair ng ating Panginoon, di po ba? Ang buong lupa ay tinatawag na makibahagi sa pagdiriwang ng Panginoon. Not only us, but even the creatures, yung kanyang nilalang. At doon po sa Exodo 31, mababasa natin na ang kaparusahan ng paggawa o sa paggawa sa araw ng Sabat ay kamatayan, gaya ng nabanggit sa ating text kanina. Hindi dapat magtrabaho. Ang tinutukoy dito ay ang ating pang-araw-araw na gawain, yaong pinagkakakitaan natin upang tugunan ng ating mga pangangailangan. Mga kapatid, alam naman natin na ang ating trabaho ay talagang ubos oras. Palaging may ginagawa. Palaging abala. At minsan, kahit ang ating bakanting oras at libangan, trabaho pa rin ang ating iniisip. Tinatamaan ako doon. Papaano kumita? Papaano magdagdag ng ari-arian? Bumabangon tayo ng maaga, natutulog ng late, hanggang sa dumating ang panahon na tayo ay nagiging alipin na ng ating mga trabaho. Physical man o mental,
at tuluyang napapagod. Kaya't makikita natin ang kahalagahan ng utos ng Diyos na tayo ay magpahinga. Make sense, di po ba? Sa Exodo 31:17, mababasa natin na nagpahinga si Yahweh sa ikapitong araw at siya'y nagpasigla or nag-invigorate. Ang pahinga ay may kinalaman sa pagpapasigla, sa pag-relax, sa pagkakaroon muli ng kalakasan upang tayo ay ma-recharge muli sa bagong araw. Totoo, ang pamamahinga ay mayroong spiritual na kahulugan, ang magpahinga sa Diyos. Ngunit ito rin ay pisikal, mga kapatid. Dapat nating isantabi ang bigat ng pang-araw-araw na buhay upang ang ating katawan at kaluluwa ay kapwa mapatibay. Kaya tama ang nagsasabi na ang Sabat at Linggo ay para rin sa pisikal na kapahingahan. Hindi natin dapat paghiwalayin ang katawan at ang kaluluwa. Kaya't dapat nating lubos na isantabi ang pang-araw-araw na trabaho. Maging sa bukid man ito, o sa tindahan, o sa pabrika, o sa opisina, o maging sa pag-aaral. Ang Linggo ay araw ng kalayaan mula dito. Ngunit ano ba ang dapat nating gawin sa araw na ito? Ang pagpapahinga, ayon sa kasulatan, ay hindi ibig sabihing pagtulog o ng buong araw o pag-aaksaya ng oras. Sa Exodo 31, tinawag itong Sabat ng lubos na kapahingahan, or the Sabbath is the day of solemn rest. At sa Levitico 23, talatang 3, tinukoy ito bilang isang banal na pagtitipon, a holy convocation. Ang Sabat at ngayon ang Linggo na ito ay araw ng pagtitipon ng bayan ng Diyos. Ang oras na inilalaan mula sa trabaho tungo doon sa pagsamba sa ating Diyos. Mula sa lumang tipan, mga kapatid, hanggang sa bagong tipan, makikita natin, iisa naman ang diwa ng kapahingahan, hindi po ba? Ang araw ng Panginoon ay araw ng pagtitipon, ng pagsamba, ng pakikipagkita sa Diyos kasama ng Kanyang bayan. Kaya't hindi nakapagtataka na sinabi ng katekismo na sa ika-4 na utos, ang hinihingi ng Diyos ay, nabasa po natin, lalo na sa araw ng pamamahinga ay masikap kong daluhan ang iglesia ng Diyos. Ang ibig sabihin ng masikap ay gawin ito ng may katapatan at pagpupursige. Hindi ito nangangahulugan na wala tayong kadahilanang kailanman upang hindi makadalo. Marami pong times na meron tayong mga ministry of mercy para sa ating mga mahal sa buhay na kailangan nating daluhan at minsan ay sa hapon o sa umaga na lamang tayo nakakadating. Ngunit ang saloobin ng Kristiyano ay ito, saan man nagtitipon ang bayan ng Diyos, dapat andun din ako. Dapat included ako doon sa mga pagtitipon na ito. Sapagkat doon ako kabilang. Doon ang aking puso, ang aking kagalakan at maging ang aking kaligayahan. Naalala natin ang saloobin ng sumulat ng Awit 42. Doon sa talatang 2, partikular, sa lahat ng kanyang paghihirap at ang pinakamasakit para sa kanya ay hindi siya makasama sa pagtitipon ng bayan ng Diyos. Kaya kanyang sinabi, according to Psalms 42:2, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailangan akong makarating at makikita ang mukha ng Diyos. At ganyan din po ang sinabi doon sa Awit 84, sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti
kaysa sa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging bantay sa pintuan ng bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa tolda ng kasamaan. Kaya mga kapatid, ang linggo ay araw ng pagtitipon, araw ng pagsamba, araw ng kagalakan sa Panginoon at ng pakikiisa sa mga banal. Hindi ito araw para sa paggawa ng pang-araw-araw na trabaho. Hindi rin para sa mga gawaing maaaring hadlang sa pagsamba. Hindi ito araw para sumama sa mga makasanlibutang pagdiriwang. Ito'y araw ng kagalakan kasama ang bayan ng Diyos. Minsan ay naitatanong, mga kapatid, maaari ba nating gawin ito o iyon sa araw ng linggo? Ang ilan ay may ibang pamantayan kaysa sa iba. At ang reklamo ay wala o manong magkakapareho sa pagkakaunawa sa mga tanong na ito. Kaya't dapat tayong mag-ingat ng mabuti upang ang linggo ay hindi maging katulad ng lumang sabat ng mga Hudyo. At ano po yun? Isang nakapipinsalang araw ang mga alituntunin at kautosang nagmula sa tao at hindi galing sa Diyos. Sa Marcos 2, sinabi ni Kristo, ang tao ay hindi ginawa para sa Sabat, kung hindi ang Sabat para sa tao. Hindi ito nangangahulugan na maaari nating gawin ang anumang naisin natin tuwing linggo. Ngunit ang ibig sabihin nito ay ang linggo ay dapat talagang maging araw ng pagdiriwang at pagpapahinga. Araw ng kagalakan sa Panginoon. Ito po ay araw na may tanda ng kapahingahan. Ang oras para sa pagsamba ay dapat unahin, mga kapatid. Hindi naman tayo sumasamba buong araw, hindi po ba? Kung hindi 5 oras lang or 6 na oras lang ang araw na yon sa pinakamahaba. Walang malusog na tao na may sapat na dahilan upang manatili lamang sa bahay. Kaya nagiging obese. Sapagkat ang iglesia ay maging silit-alagaan para sa mga bata ay ipinagkakaloob. Mga kapatid, hindi dapat gawin ang pang-araw-araw na gawain. At sa gayon, ipinahihiwatig din wala rin bang gawain na dapat gawin. Ang paggawa sa loob at paligid ng bahay, kahit pa ito'y tila parang pagpapahinga, parang anyong pagpapahinga, hindi maaring ituring na angkop sa araw ng kapahingahan. And that's the reason why binigyan tayo talaga ng Panginoon ng araw ng kapahingahan. Alam niya yung dadanasin natin bilang mga trabahante or bilang mga estudyante or bilang housewives. And that is why we have this day of rest. Sabi nga kanina, not only spiritually but also physically. Ang pag-aaral o yung mga pagbabiyahe ng malalayo at yung pinalawig na pagdilibang gaya ng pagpunta sa mga tabing dagat o pagkakaroon ng ball games after church ay hindi rin gawain para sa araw ng kapahingahan. Lalo na kung ito ay hahadlang doon sa pagsamba. Lagi nating dapat itong itanong, ang ating gawain ba ay umaakma sa balangkas at kaayusan ng kapahingahan sa pagsamba? Ito po ay paalala muli sa atin, mga kapatid. Ang linggo ay araw ng pakikiisa sa mga banal. Kaya't lalo na sa araw na ito ay hindi tayo dapat lumahok, gaya ng nabanggit kanina, sa mga paligsahan o palakasan o sa mga makalupang pagtitipon. Kahit na ito'y gawin matapos ang mga pagsamba. Hindi tayo dapat makisama sa mga selebrasyon ng mga makalupa, ng mga taong walang pakialam
sa paglilingkod sa Panginoon. Sa halip, hanapin natin ang kapwa mananampalataya para mapatibay sila at tayo rin ay mapalakas ng bawat isa. Ang linggo ay dapat na may ibang karakter, puno ng kapayapaan, nakasentro sa salita ng Diyos at sa pagkakaisa ng kanyang mga anak. Kaya nga, mas mainam na iwasan yung telebisyon o yung radyo sa araw na ito. Alam kong hindi natin pwedeng gawin yung mga puro rules araw-araw, puro alituntunin, pero hindi ba't pwedeng tayo'y magkasundo na umiwas sa mga makamundong kasayahan at or tinatawag na entertainment, lalo na sa araw ng Panginoon. Maaaring minsan sa araw ng linggo, tayo'y andol lamang sa ating tahanan. Walang ginagawa. Maaaring tayo ay natatamad na dahil tayo nagpe-prepare na for Monday or nababato. Pwede tayong dumalaw sa mga may sakit. Pwede tayong mag-chat sa ating mga kapatid, ukol doon sa ating mga natutunan ngayong araw na ito. Or pumunta sa isang lugar na medyo na solemn naman na makapag-usap tayo with our brothers and sisters upang mag-reflect. Mag-iisa man o hindi, doon sa hindi nakakalabas ng kanilang tahanan, maraming paraan upang gamitin ang araw na ito sa kapakinabangan. Ngunit, higit sa lahat, mga kapatid, ang linggo ay dapat naiiba sa lahat ng ibang araw ng buong linggo. Ito ay araw na nagtuturo sa atin tungo sa dakilang kapahingahan sa bagong langit at bagong lupa. Ang pangako ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. And that is why hindi tayo tumitingin sa Sabat panglupa lamang. Kung hindi tayo tumitingin sa araw ng Diyos, doon sa kung saan ito ay fulfilled or ultimately na ating mararanasan perfectly. Ito ay doon sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Kaya mga kapatid, panghuling punto, the promise in this day of rest. Ang pangako sa araw na ito ng kapahingahan. Nais po nating tapusin ang pagninilay-lilay o pakikinig ng mensahe ng araw ng pamamahinga ay naglalaman at nagpapahayag ng isang kahanga-hangang pangako. Ito rin ang parehong pangako at katiyakan na nasa pagdiriwang ng atin pong Lord's Table or yung banal na hapunan. Pareho silang may pangako. Ang araw ng pamamahinga ay sa isang banda ay isang pansamantalang kapahingahan lamang. Isang panandali ang kaginawahan mula sa bigat ng buhay at sa ating mga labors o pagtatrabaho. Sapagkat kinabukasan, babalik na muli tayo sa ating mga gawain. Kaya kung iisipin natin ng linggo ang ating mga trabaho, natutunan ko rin na bakit hindi Lunes ko na lang lahat pag-iisipin yon. At higit pa rito, wala ring ganap na kapahingahan mula sa pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi po natatapos yon. At araw-araw po yon nangyayari. Ang tunay at pangwakas na kapahingahan mula sa lahat ng hirap at tunggalian sa lupa, ang ganap na makapanunumbalik at bagong paglikha ay hindi po mangyayari ngayon kung hindi ito'y darating pa lamang. Kaya po aasahan natin bilang mananampalataya na mayroon tayong hirap, tunggalian, dispute, in and out ng ating mga tahanan dahil ang tunay na kapahingahan ay darating pa lamang sa atin. And that's the promise. Ngunit mayroon pong pagkakaiba dahil sa araw ng pamamahinga, mayroong bagong balance o balanse sa ating buhay. Bagong pag-asa,
bagong direction ang ating buhay. Ako'y nakapakinig sa salita at nakita ko ang kinabukasan bilang tiyak kay Kristo. Kaya't hindi na tayo nagpapatuloy gaya ng ginagawa ng sanlibutan na mawalang pag-asa. Ginagamit ng mundo ang libreng oras. At minsan naman, sinasabi ng mundo na dapat i-consume natin ang lahat ng oras natin. At ang nakakalimutan ay yung araw ng ating Panginoon. Ginagamit ng mundo, sabi ko nga po kanina, ang libreng oras na tinatawag na weekend bilang paraan lamang upang makatakas sa bigat ng buhay. Ngunit madalas ang kanilang pagdilibang ay mas nakakapagod kaysa sa karaniwan nilang mga trabaho. Pagkatapos ng weekend, bumabalik silang muli sa dati at desperadong kalagayan ng kanilang pang-araw-araw na gawain. At sa mga mananampalataya, nabanggit ko po kanina na parang linggo pa lamang lupaypay na po tayo because of that. Para sa atin, ang araw ng pagpapahinga ay hindi isang pagtakas. Ito ay natatanging araw para sa espiritual na kalakasan at pagpapalusog. Kaya't nagpapatuloy tayo ng may bagong pag-asa sa Panginoon patungo sa dakilang kinabukasan kay Kristo. Itinatampok din ng ating katekismo, kung ating nabasa kanina, ang pagbibigay diin doon sa hinaharap na kapahingahan. Sinasabi rito, ikalawa, na sa lahat ng araw ng aking buhay ay tumigil ako sa aking masasamang gawa at hayaang kumilos ang Panginoon sa akin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, upang sa buhay na ito ay masimulan ko na ang walang hanggang Sabat. Napakalaki po ng pangako na dala ng araw ng kapahingahan, mga kapatid. At ang pangako ay sa darating na araw na ang lahat ng paghihirap sa paggawa at paggawa sa lupa ay matatapos. Lahat ng kabiguan at sakit, ang kawalang kabuluhan ng ating mga pagsisikap ay mawawala. At doon ating mararanasan ng ganap na kapahingahan ng Diyos. At ito'y tinutukoy din po doon sa Hebreo 4. Ang pangako ng Sabbath rest ay nananatili. Ang dakilang pagpapanumbalik at muling pagkabuhay. Kaya't masikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon, ang tunay at ganap na kapahingahan. Ang kasalukuyang araw ng pamamahinga ay isang pangako sa hinaharap na kapahingahan. Ang ating pagdiriwang tuwing linggo ay paghahanda at pananabik para sa dakilang piging ng kordero. Kaya't ang pag-iingat ng linggo at ang pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon ay siyang natatanging sa atin mula sa iba. Tayo ay tumitingin ng may pananabik sa dakila at pangwakas na kapahingahan, mga kapatid. Sa pamamagitan ng araw ng pamamahinga, sa pamamagitan ng linggo, ang ganap na kapahingahang iyon ay nagsimula na. Ang linggo ang humuhubog sa buong linggo. Bilang linggo ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po, makes sense na ang linggo ay unang araw ng buong linggo na daraan. At sa ganung paraan, tayo'y inihahanda para sa walang hanggang paglilingkod sa Diyos sa ganap na katuparan nito. Dito sa lupa, madalas tayong nabibigo. Ang pagtatamasa ng tunay na Sabbath rest ay hindi tayo kailanman dadayain o dinadaya. Darating ang araw na mararanasan po natin ang ganap na kapahingahan sa lupang pangako.
na ipinangako ng Diyos sa atin. Kaya't ang araw ng pamamahinga ay hindi kailanman dapat maging sanhi ng pagtatalo sa ating mga tahanan at pamilya. Napaka-plain at napaka-straightforward ng binanggit ng banal na kasulatan para sa atin tuwing araw, ukol sa araw ng linggo. Parang ito nga ang malinaw na malinaw. Pang Old Testament lang to, hindi po. Dahil ang sinabi doon sa ating text, ito ay saling lahi nating gagawin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At minsan pa, dapat tayong magkaisa na ang linggo ay araw ng banal na pagtitipon. Araw ng pagsamba. At ang mga pagsambang ito ay dapat manguna sa lahat ng mga bagay sa araw na iyon. At ang lahat ng ibang gawain ay dapat umayon sa balangkas ng kapahingahan ng pakikipagkaisa. So we are not a church na nagfe-fellowship lang, nag-lunch fellowship or nag-uusap-usap lang. We are the church who worship ang ating Panginoon. At yun ang dapat maging, sabi nga ay balangkas ng kapahingahan at pagkakaisa. Sa ganon, ang araw ng pamamahinga ay hindi kailanman magiging nakakasawa o nakakasakdal. Sa halip, ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pahinga sa gitna ng isang nakakasakal na mundo. At nagtuturo sa atin na tumingin ng may pag-asa sa isang mundong walang pag-asa, patungo sa dakilang kapahingahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay sumandaling yumuko, tayo manalangin. Ama naming banal at makapangyarihan, kami ay nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aming narinig. Salamat po sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami ay pinaaalalahanan, tinuturuan at pinatibay at pinatitibay ang aming pong mga pananampalataya. Panginoon, itanim mo ang katotohanang aming natanggap sa aming mga puso upang ito ay mamunga ng pagsunod ng kabanalan at ng pag-ibig sa iyo. Ingatan mo kami, Panginoon, laban sa pagkalimot at kalamigan ng aming mga puso. Bagkus, gawin mo kaming mga tagapakinig na handang tumalima at magpatuloy sa paglakad kay Kristo. Nawa ang lahat ng aming narinig at natutunan ay magbigay kalawalatian sa iyo lamang at maging patotoo sa mundo na si Hesukristo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanya lamang namin idadalangin ang lahat ng ito. Amen.